gaanong flooding na ngunit yung flow ng rainwater, yun yung talagang nakikita mo yun, ang lakas. Ang supply ng kuryente, Mayor, ang supply ng kuryente? Inoff nila yung kuryente. Okay. I think for safety. So, inoff nila yung kuryente. I was talking, yung broadcast ng Binico, the moment na mag-subside ng bago nila i-on. Meron po bang supply naman ng tubig na maiinom? Meron naman. Meron naman. Wala naman ho kayong pangangailangan ngayon, the national government, kung ano man, o sapat pa naman yung supply ninyo? Okay naman. Yung ating bigang pagkain, okay naman. Yung talagang nagpapahirap sa atin, kagaya nga yung nasa biliting schools, yung mga caterers na contracted to deliver yung pagkain, yun talagang naghihirapan sila dahil nga sa sitwasyon. Mabuti nang makikoordinate kami sa market kahit na ganito ang sitwasyon, may open na pwedeng pagbilhan ng mga gulay to serve itong kailangan ng ating mga constituents, including yung athletes na nakabili sa mga billeting schools. Okay, sige. Maraming salamat po. And Mayor, kung ano man po ang inyong kailangan dyan, bukas po ang aming himpilan. Tumawag lamang po kayo o i-put nyo yung inyong panawagan sa mga reporters namin. May mga reporters po kami dyan sa Baguio City and kami po ay tutugon sa inyong pangangailangan. Maraming salamat po at galis sa ating lahat. Sana na, as we said, mag-i-exit itong bagyong ito na walang ganong perswiso na iiwanan sa kahit sino man. Okay. Marami pong salamat, Mayor Dumogan. Thank you also. God bless. Okay, mga kaibigan, Mayor Mauricio Dumogan, Baguio City. Meantime, Hagupit ni Pompong, DZMM Special Coverage. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Flash Report. May nagmamadaling balitang hatid ng patrol ng Pilipino, Jeff Canoy, mula sa Cagayan. Jeff? Well, nandito tayo ngayon sa bayan ng Alcala. Galing tayo Tuwigaraw, packet tayo ngayon. Walang signal ng cellphone dito. Sat phone lang itong gamit natin, kaya medyo kasi mahirap yung komunikasyon. Pero gusto ko lang bato dun sa mga nag-aalala sa kanilang mga kamag-anak, medyo nadali itong Alcala at Amulong, itong Cagayan, yung mga nakita natin mga bahay. Karamihan sa kanila tanga yung mga bubong. May mga struktura rin tayo na nakita mga bahay na napadapa nitong bagyong Ompong. Malapit tayo ngayon sa may bagong nag-landfall itong bagyong Ompong kaninang madaling araw. Pero papunta pa lang dito, makikita mo na yung matinding pinsalang iniwan dito sa kanilang lugar. Maraming mga poste ng kuryente ang bagsak, mga puno, bagsak din. Yung mga residente ngayon hindi nila maintindihan kung anong sisimulan ayusin. Iba, pagbalik sila galing sa evacuation center, wala na silang inabutan na nakatayo pang bahay, hindi pa nakatumba. Yung mga bintana dito na hindi natakpan ng mga kahoy nagkapasag-pasag. At hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin sila ng napakalakas na hangin dito sa may Alcala, sa may borders ng Alcala sa Amulong. Wala pa. Ganito pa tayo ng mga nag-iikot na mga miyembro ng local government para makita natin yung extent damage. Pero sa ngayon, nag-iikot tayo ng hangin dito. Bagyong Ompong. Tapos ito delikado pang mag-ikot-ikot kasi nga problema yung mga hierro na nagkakalas-kalasan nagliliparan dito, kaya
masyadong maikot at makita ko ano talaga yung lawak ng pinsala. Pero initially, doon sa nakikita natin, matindi talaga yung tama. Dito sa may mga bayan ng Alcala, saka ng Amulong, yung mga natin sa may National Highway pa lang. Yung mga residente naman dito, nakatingin din sa may bandang Cagayan River, nakikita nila lakas din ng bagsak ng tubig pababa doon sa mga low-lying areas, papunta yan doon sa northern na Isabela. Well, Yes, maraming salamat sa iyo, Jeff Canoy, and ingat-ingat lamang dyan, Jeff. salamat, Noel. Okay, mga kaibigan, si Jeff Canoy live mula dyan sa Alcalá, Cagayan. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Ayun. Abangan natin mga kaibigan ang pagbabalik po ng ating kasamang si Jeff Canoy mula po sa Alcalá, Cagayan. Yes. Kanina sa report niya, sinasabi niya na maraming mga bahay ang nawalan ng mga bubong, mga bahay na pinadapa. Siguro nga dahil sa malakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan. Dahil dyan tumama sa Cagayan. At saka yung kanyang gamit na komunikasyon, telepono, di ba? Nakasama po siya, partner. Sat phone, maririnig mo yung hangin. Tama-tama, partner. Sapagkat nakamonitor ngayon ng Campo Crame, si Director Mau Aplasca ng Directorate for Operation. Dahil mamaya, pupunta siya sa NDRRMC, and siguro ma-update na rin niya yung mga pangyayari sa pamamagitan ng programa na nakamonitor sila ngayon, si Director Mau Aplasca sa ating programa. Oo. Ayan, partner, patuloy pa rin tayong hahanap o maghahagilap ng mga sariwang balita mula dyan sa Northern Luzon kung saan andyan ngayon yung bagyong Ompong. Meantime, mag-a-outla ako ng mga commercial partner. Hagupit ni Ompong, DZMM Special Coverage. DZMM Special Coverage. DZMM Radyo Patrol sa ikweta, ugas sa balita at oras sa paglilingkod. DZMM Radyo Patrol sa ikweta, saan man sa mundo, una ka, Pilipino. DZMM
Narito na ang mga balita ngayon. Itinaas na sa ikalawang alarma ang Marikina River. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na umabot na sa 16.4 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Kaya ayon sa alkalde, nagpatupad na sila ng preemptive evacuation. Umabot na niya sa 1,633 na pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Samantala, nabanggit ni Mayor Teodoro na ilang araw na silang nagsasagawa ng price watch at normal naman ang presyo ng mga bilihin sa kanilang lugar. Bigyang daan naman natin ang mga ipinadalang video ng ating ABS-CBN Bayan Patrollers. Malakas na hangin may kasamang ulan ang nabidyohan ni Jermaine Matias sa Barangay Magsaysay Sur, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Abay, ingat po kayo dyan mga kapamilya sa Nueva Ecija. Nabagsakan ng puno ang bubong ng kapitbahay ni Jan Manuel sa Barangay DL Maglanok sa bayan ng Karanglan. Mabuti na lamang at wala pong nasaktan sa mga nakatira sa bahay po na yan. Sa Nueva Ecija pa rin, kitang-kita ang malakas na ulan sa Barangay Pag-asa sa bayan ng Rizal. Padala naman yan ni Bayan Patroller Wilmar Pascua. Nabidyohan din ni Joyce Melgar ang malakas na hampas ng alon sa baybayin ng Barangay Cato sa Infanta, Pangasinan. Kwento ni Joyce, kahapon pa nang magsimulang sumungit ang panahon dyan sa kanilang lugar. Sa lakas ng hangin, natuklap ang bubong ng isang rice mill sa Barangay Kataratan sa Alyakapan, Cagayan. Kuha ang videong ito ni Krishna Padua. Ayan, nasira yung rice mill na dyan sa lugar na yan. Sa mga larawan naman kuha ni Romney Carlos, hindi na madaanan ang kalsada sa Barangay Santa Cruz sa Benito Soliben, Isabela matapos matumba ang isang puno. Nagka-traffic tuloy pero sa pamamagitan po ng bayanihan at ng lagari, ayan, ay nakalarga din yung mga sasakyan. At dito sa Quezon City, pumasok pa rin sa trabaho si Marilyn Chua kahit masungit ang panahon. Kahit takot na takot, abay nakunan pa niya yung hampas ng hangin. Ayan, yung video doon sa mga nanunood ng teleradyo. Malakas na hangin yung video dyan sa may mapapansin konti lang yung mga sasakyan dyan sa may kahabaan ng Aurora Boulevard sa may bahagi ho ng Project 3. Nako Marilyn, uwi ka na at baka abutan ka pa ng mga ulan. Maraming salamat po sa mga Bayan Patroller na nagpadala ng kanilang mga video at mga photo. Mga kapamilya, ipadala po ang inyong mga kuha sa inyong mga lugar sa ating Facebook page, Twitter at Instagram accounts. Pwede rin pong mag-email. Para sa mga karagdagang balita, mag-log on lang sa ating website, sundan kami sa Twitter at i-like kami sa Facebook. At yan ang mga balita sa oras na ito. Basta't may nangyari naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol 630. Ako si Dexter Galibe. Thank you so much. DZMM Balita ngayon. Bagyong Ompong, a DZMM special coverage. Special coverage. DZMM special coverage. Bagyong Ompong flash reports. DZMM Radyo Patrol flash report. May nagmamadaling balitang hatid si Micaela Ilaw ng ABS-CBN Baguio. Micaela, kumusta dyan? Ano yan? Tuloy din ang malakas na ulan, ang paghampas ng malakas na ulan dito sa Baguio City. Higit 5 na nga ang naita ng landslide dito sa lungsod. Pasado alas 9 ng umaga kanina, gumuho ang lupa sa likod ng isang bahay sa Barangay Bacakeng Central kung saan namatay ang isang babae na di patukoy ang pagkakakilanlan. Mabilis naman na nakaalim sa mga nakatira sa kalapit na bahay dahil sa pangamba na baka lumakpa ang pagguho. Halos isang oras daw bago nakuha ang katawan ng babae. Di pa tiyak kung kumusta naman ang kapatid nito na nasa ospital. Gumuho rin ang lupa sa Marcos Highway kaninang alas 10 pasado ng umaga
kaya nagsara ang 2 linang kalsada. Sarado pa ito ngayon. Wala pang update mula sa DPWH kung kailan ito mabubuksan. Sarado pa rin ang Cannon Road at 5 pang kalsada dito sa Cordillera. Para sa BBMM... Micaela? Yes, sir. Si Noel ito, pakiulit mo, may isang casualty ka mo, yung bahay na natabunan ng landslide? Merong isang casualty sa may barangay Bakaking Central. Sinubukan naman nilang, ayon dun sa mga rescuer na interview natin, sinubukan nilang i-revive yung biktima. Pero napansin nila na puno na ng lupa yung bibig nito at